Hi! Ayan. So, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa pag-aalaga ng mga elderly or yung mga matatanda. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun guys, kasi bigla ko lang naisip, kasi merong 2 cases kasi nangyari dito sa dalawang kaibigan ko based sa experience nila. Tapos bigla kong gawin ko kaya ng content para magkaroon din kayo ng idea or ng kasi tunay talagang nangyari sa kanila to. Noong nakaraan kasi, hindi ko talaga alam na isang friend ko pala sumuwi na ng Pinas. So, bali, nag-message kasi siya sa akin, no, may tinanong about sa kung paano mag-transfer ng pera galing dito papunta sa Pinas, which is hindi naman ako nagkaroon ng idea na nasa Pinas na siya. So, nawalan kasi kami ng konting contact noon. Tapos, siya kasi nag-aalaga siya dati ng akong o yung lolo. So yun ang kanyang alaga. Tapos mabait yung amo niya. Bali ang di lang okay lang talaga pag nag-alaga ka na matanda is kasi yung oras talaga, kasi limited ang oras na paglabas mo yan kasi meron ka inaalagaan na whether kasi may sakit yan or walang kasama sa bahay, yung ganun yung talagang kailangan na hands-on ka sa kanila. So yun lang yung disadvantage pagka matanda yung yung alaga mo. May tendency kasi na hindi ka talaga makapag-day off ng buong weekly ganun. So yun. So hindi ko nila lahat pero mostly ganun yung nangyayari. So yun, siya kasi is meron siyang alagang akong kasi yung tawag doon sa mga lolo or grandpa. Tapos nung namatay yung alaga niya, syempre namatay na kasi ang kwan nun is nakadepende yun kung i-absorb pag namatay yung alaga mo, kung kahit hindi mo patapos yung kontrata mo, nakadepende kasi yun kung i-absorb ka pa ng amo mo o papayagan ka nilang maghanap ng ibang amo, which is kung papayagan ka nilang maghanap ng ibang amo, syempre kailangan sila maglabas ng release paper nun para makalipat ka or makatransfer ka, which is pag ganong case pala parang maninibago ka ulit o mag-a-adjust ka ulit kasi makikisama ka ulit kasi syempre panibagong parang nag-apply ka ulit ng panibago noon. Ang good thing lang doon is nandito ka na sa Singapore, but what if parang nakasanayan mo na yung pamumuhay mo o pag-work mo doon sa pag-aalaga kay akong tapos biglang nateki. So yun, parang ang nangyari nun, inabsorb pa rin siya ng amo niya, pero sabi niya sa akin is hindi na doon kasi niya makasundo yung hindi ko alam kung anak or kung sino doon, basta halos everyday daw is parang pinagagalitan siya or talagang kumbaga is hindi maganda yung everyday na nangyayari sa life niya simula nung namatay yung si Akong yung alaga niya. So kaya ang choice na lang niya is umuwi na lang ng Pinas. So hindi na niya tinapos ulit yung kontrata niya. Pero ang alam ko nun guys, nakatapos yun ng isang contract yata kay Akong. Tapos yun, ngayon hindi na niya natapos kasi nategi na nga. So mas pinili na lang niya. Trinay naman niya pakisamahan yung amo niya ngayon. Yung hindi ko alam kung anak or basta yung family nung namatay. Kaso nga lang hindi talaga niya so umuwi siya ng Pinas. So yun yung case niya. So hindi ko lang alam kung babalik pa siya ng Pilipinas. So yung disadvantage lang pag nag-alaga ka ng elderly, what if biglang mategi, no? So anong mangyayari sa'yo? So yun, may tendency i-absorb ka nila nung may iwan. Paano kung di naman talaga nila kailangan ng helper or may helper naman talaga din sila? So anong mangyayari sa'yo? So lilipat ka ng amo, magpa-transfer ka or kung choice mo umuwi na lang ng Pinas, paano kung wala ka pang ipon? O di ba? Yung parang biglaan siya na kinukompute mo na matatapos mo yung 2 years mo, hindi mo na matapos, di ba? Yung parang ganun. So yun lang yung disadvantage nun. Tapos may isa naman akong friend, then nga nandito pa rin siya. So ang nangyari naman sa kanya is si ama naman, lola naman, grandpa naman yung alaga niya. Ama naman pag ang tawag, akong pag lolo, ama naman pag lola. So yun, ang kanyang alaga naman is si ama. So yun, nategi din si ama, wala na. So ang nangyari naman sa kanya, inabsorb din siya ng anak ni ama. So yung alaga na niya ngayon is yung anak. So yung pamilya na naiwan niya na, so parang sila lang dun sa bahay. So gumaan yung trabaho naman niya. Kasi ayaw naman rin siyang pauwiin ng niya, nagustuhan na yung kanya. Parang may kasama lang sila sa bahay. Yung parang routine nga kasi dito ng helper is kahit may alaga kang matanda, maglilinis ka pa rin ng bahay, gagawa ka pa rin ng house chores. Yun na lang nakita sa kanya yung gumagawa nila ng house chores. O diba parang
Parang ang galing lang nung nangyari naman sa kanya, which is magandang nangyari naman sa kanya, inabsorb pa rin siya nung amo niya, hindi naman siya pinahanap ng ibang employer or hindi naman siya pinauwi na lang. So yun, hanggang ngayon tutuloy-tuloy siya na nagtatrabaho dun sa ano niya ngayon. So yun, maganda nangyari sa kanya kasi napagaan yung trabaho niya. Tapos yun, kaya may good thing and bad thing talaga din. Depende na lang sa luck mo kung ano mangyayari sa iyo. So yun. Kaya yun lang guys, yung share ko lang kasi bigla ko lang naisip, parang yung pag-work sa elderly, pwedeng swertihan. Pwedeng pagka nategi yung naalagaan nyo, ano mangyayari sa inyo, di ba? Yung parang ganon. So, based sa mga experience ng mga kaibigan ko, yung unang kaibigan ko is nag-choice na lang siya umuwi ng Pinas. Hindi niya tinapos yung contract niya. Itong isa naman is continuous dito at happy naman siya kasi gumaan yung trabaho niya. Kasi dati nung buhay si Ama is yung nako-hospital yun or madalas siya kahit gabi talaga gising pa rin siya. Talagang dati nasabi ko nga sa kanya, ano ba yung mo? Sabi ko sa kanya, parang puyat na puyat ka, ganun. Tapos syempre kailangan bantayan niya yun kasi wala talaga siyang oras. Yung walang siyang matinong tulog. Yung ganun guys. So ngayon okay na yung niya. So yun lang, parang depende talaga sa luck yung swerte mo. Kasi minsan basta ang sigurado lang yun, pag nategi yung alaga mo, pwede kang i-absorb ng mga amo mo, pwede kang pauwiin o pwede kang pahanapin na lang ibang employer kasi hindi na nila kailangan ng magsisilbi. So yun, so parang hindi ka sure pag ang alaga mo is may edad, parang hindi ka sure, or lalo pag alam mo may sakit na talaga na hindi mo na kung magtatagal. So, hindi ka sure kung matapos yung contract mo, okay pa rin yung sitwasyon mo. So, yun lang guys. Bye-bye.